Magandang araw sa lahat. Ako si Elena Santos. Ibinabahagi ko ang kwentong ito ngayon dahil alam kong maaaring may ilan sa inyo ang nakakaranas ng katulad nito. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Paki-comment ang inyong lungsod o probinsya. Nakatayo ako sa opisina ng aking asawa si Ricardo, hawak ang kasunduan sa partnership na sa huli malalaman kong sisira sa aming 32 taong pagsasama. Nooy narinig ko ang pagdating ng kanyang sasakyan. Lahat ay nagsimula sa isang asul na folder na sa isang pagkakataon ay nagpabago sa lahat. Ito ay isang Huwebes ng hapon noong Oktubre. Si Ricardo ay kakaiba na sa mga nakalipas na buwan. Mga lihim na tawag, mga business meeting tuwing weekend, at bigla ang pagkahumaling sa pagtatrabaho sa downtown office imbes na sa bahay. Noong umagang yon, nagmamadali siyang umalis kaya nakalimutan niya ang kanyang laptop. Tinawagan niya ako, tila balisa, at pinapahanap ang isang asul na folder sa kanyang desk at iskan ang ilang dokumento sa kanyang email. Madali kong nahanap ang folder. Nakasulat doon ang Partnership Restructuring. Ang aking natagpuan sa loob ay nagpagalaw sa aking mga kamay. Mga legal na dokumento, financial statements, at isang partnership agreement na may petsang 3 linggo bago noon na naglilipat ng 40% ng Santos Industries, ang kumpanyang tinulungan kong buuin gamit ang aking mana, sa isang taong nagngangalang Isabela Reyes. Hindi ito buyout ng empleyado, hindi ito investment opportunity, kundi isang regalo. Isang paglilipat ng marital assets na nagkakahalaga ng higit sa 150 milyong Philippine peso sa isang daganuntaing taong gulang na babae na hindi ko pa naririnig. Mayroon ding mga nakaprint na email, dos-dose ng mga ito. Mahal, pagkatapos ng papeles, maaari na tayong magsama ng hayagan. Ricardo, nangako ka ng kalahati sa akin, hindi 40%. Isabela, maging matiyaga ka. Hindi naiintindihan ng matandang babae ang negosyo. Hindi niya malalaman ang kanyang nilalagdaan. Iyang matandang babae, iyan ang tawag niya sa akin. Ako ay 23 taong gulang at ang aking asawa sa loob ng 3 dekada ay binabaan ako sa ganoong pagkakakilanlan. Sumikip ang dibdib ko. Lumabo ang aking paningin, ngunit hindi ako umiyak. Hindi pa, dahil nakatago sa likod ng mga papeles ng partnership na iyon ay may iba pa. Mga litrato, si Ricardo at si Isabela sa isang beach sa Boracay, sa isang restaurant na naaalala ko mula sa business dinner niya 2 buwan na ang nakakaraan sa harap ng isang condominium building na may nakasabit na sold sign, ang kanyang kamay ay nagpapakita ng susi. Narinig ko ang kanyang tinig noon, nagmumula sa isang family dinner 3 linggo na ang nakakaraan. Tinanong ako ng kanyang kapatid tungkol sa mga plano ng expansion ng kumpanya at bago pa ako makasagot, tumawa si Ricardo. Huwag mo nang tanungin si Elena tungkol sa negosyo. Masyado na siyang matanda para maintindihan ang mga komplikadong financial structures na ito. Mag-focus ka na lang sa iyong paghahalaman, mahal. Lahat tumawa, pati na ang kanyang ina. Ngumiti ako, binaliwala ito, sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit hindi siya nagbibiro. Naglalatag siya ng pundasyon, tinitiyak na lahat ay nakikita akong hindi karapat-dapat, lumana, hindi mahalaga. Ipiniprepara niya akong burahin. Narinig ko ang pagslam ng pinto ng kanyang sasakyan. Makakapasok na siya sa loob ng 30 segundo. Mabilis kong kinuha ang mga litrato ng bawat dokumento, gamit ang aking telepono, ibinalik ang lahat tulad ng dati at bumaba sa ibaba. Nang magmadaling pumasok si Ricardo, ngumiti ako at ibinigay sa kanya ang asul na folder. Heto na, mahal ko. Alam mo namang hindi ko naiintindihan ang mga bagay sa negosyo. Hinalikan niya ang pisngi ko, nakahinga ng maluwag. Ikaw na ang pinakamaganda, Elena. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Pinanood ko siyang umalis. Nakangiti pa rin. Wala siyang ideya kung ano ang nalaman ko. Wala siyang ideya kung ano ang darating. Noong gabing iyon, nakahiga ako habang si Ricardo ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Humihilik na parang wala siyang kahit anong alalahanin sa mundo. Tinitigan ko ang kisame ng kwarto na pinagsaluhan namin sa loob ng 32 taon at pinilit kong mag-isip ng malinaw. Hindi makakatulong ang pagpapanik. Hindi rin ang galit. Kailangan kong maging madiskarte.
Hayaan niyo akong ikwento kung paano tayo nakarating dito. Nagkakilala kami ni Ricardo noong 1991. Ako ay 31, nagtatrabaho bilang financial analyst. Siya ay 33, ambisyoso, at nagpapatakbo ng maliit na consultancy firm mula sa isang inupahang opisina. Nagpakasal kami sa loob ng 1 taon. Noon, tinawag niya akong napakatalino. Sinabi niyang ang aking husay sa numero ang eksaktong kailangan niya. Nang pumanaw ang aking ama noong 1994, nag-iwan siya sa akin ng 30 milyong peso. Si Ricardo ay lumapit sa akin na may proposal, mag-invest sa pagpapalawak ng kanyang consultancy sa full-scale operations. Maaari tayong bumuo ng isang bagay na magkasama, sabi niya. Isang legacy ang ating kinabukasan. Naniwala ako sa kanya. Naging mag-partner kami, hindi lang sa kasal, kundi sa negosyo. Santos Industries ay ipinanganak mula sa aking mana at sa kanyang pangitain. Ako ang humawak sa pananalapi. Siya ang namamahala sa operasyon. Sa loob ng 15 na taon, magkasama naming binuo ang kumpanyang iyon. Wala kaming anak, iyon ang aming desisyon. Kaya ang negosyo ang naging lahat sa amin. Tapos noong 2009, nagsimulang magsalita si Ricardo tungkol sa modernong pamamalakad sa negosyo. Sabi niya, mukhang hindi propesyonal kung ang iyong asawa ang CFO. Gusto niyang magdala ng mga panlabas na talento, tunay na mga propesyonal. Pinaramdam niya sa akin na pinipigilan ko siya, na ang aking mga kontribusyon ay hindi na sapat. Kaya umatras ako. Naniwala ako sa kanya. Nilagdaan ko ang mga papeles. Ginawa siyang CEO na may buong kontrol sa operasyon habang ako'y nagtago lamang ng aking bahagi. Iyon ang aking unang pagkakamali. Sa loob ng susunod na 14 taon, pinanood ko mula sa gilid habang binabago niya ang aming kumpanya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 800 milyong peso. Kumuha siya ng mga bagong executive, nagpalawak sa 3 estado, nanalo ng mga parangal sa industriya. Sa mga kaganapan sa kumpanya, ipinakilala niya ako bilang asawa ko habang ang lahat ng iba ay ipinapahayag ang kanilang mga titulo. Sa bahay, hindi na niya tinatanong ang opinyon ko sa mga desisyon sa negosyo. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa pananalapi. Hindi mo maiintindihan ang pagiging komplikado nito, sabi niya sa tuwing magtatanong ako. Iba na ngayon, naglalaro tayo sa malalaking liga? Sinabi ko sa aking sarili na siya ay stressed. Mahirap bumuo ng isang imperyo. Nakatuon ako sa aming tahanan, sa aming buhay panlipunan, sa pagsuporta sa kanyang karera mula sa likod ng mga eksena. Ipinagmamalaki ko ang nabuo niya, ang nabuo namin. Iniisip ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatibay nito. Ang kanyang kapatid ay tinawag akong trophy wife na nagpalad. Ang kanyang ina ay nagmungkahi na magkaroon ako ng mga libangan, marahil ay volunteer work. Isang bagay upang punan ang aking oras dahil hindi na kailangan ni Ricardo ng tulong. Tinatrato nila ako na parang ako ay isang sekretarya lamang na pinakasalan ni Ricardo dahil sa kabutihan, hindi ang babaeng may pera at isip na nagpasimula ng buong karera niya. At unti-unti, nagsimula rin akong maniwala dito. Nagsimulang mag-isip na baka talagang hindi ko na naiintindihan ang modernong negosyo. Baka ako'y lumana, masyadong matanda upang maunawaan ang mga sopistikadong estratehiya na ginagamit ni Ricardo ngayon. Iyon ang gusto niya. Kailangan niyang maniwala ako na ako'y hindi karapat-dapat. Hindi mahalaga, madaling baliwalain dahil hindi ka makakakuha mula sa isang taong maingat na nagbabantay. Maaari ka lamang makakuha mula sa isang taong naniwala na siya'y masyadong tanga upang mapansin. Ngunit ang paghahanap sa mga papeles na iyon ay nagising ng isang bagay sa akin. Isang bagay na nakalimutan ko na ako'y mayroon. Hindi karapat-dapat. Ako ay isang financial analyst na nagtayo ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng milyon. At si Ricardo ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Minamaliit niya ako. Sa Biyernes ng umaga, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa maraming taon. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang business suit, ang Navy Armani na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo at halos hindi ko na isuot. Isinuot ko ang pearl earrings na ibinigay sa akin ng aking ama at nagmaneho patungong Santos Industries. Akala ni Ricardo ay pupunta ako sa aking book club.
Halos hindi niya inangat ang tingin mula sa kanyang telepono noong hinalikan ko siya bago umalis. Ang receptionist ay tila nagulat na makita ako. "Ginang Clark, hindi po namin kayo inaasahan." "Nandito ako para makipagkita kay David Chen sa accounting," sabi ko ng malumanay. Si David ay kasama na namin mula pa noong 2003. Palagi siyang tapat, masusi. Kailangan lang nating pag-usapan ang ilang personal financial planning. Nasa 3 palapag ang opisina ni David. Nang pumasok ako, nanlaki ang mga mata niya. "Elena, matagal na. Ano ang nagdala sa'yo dito?" Isinara ko ang pinto sa likuran ko. "David, kailangan mong i-print ang isang bagay para sa akin. Kompletong financial records ng Santos Industries sa nakalipas na 3 taon. Revenue, expenses, payroll, asset transfers, lahat." Nag-alinlangan siya. "Si Ricardo po, madalas na siya ang personal na humahawak ng mga ganitong request." "David, sino ang nagbabayad ng sweldo mo?" Technically po ang Santos Industries, pero... "At sino ang nagmamay-ari ng 51% ng Santos Industries?" Nagbago ang ekspresyon niya. Lagi kaming may magandang relasyon. Alam niya ang kasaysayan ng kumpanya. "Alam niyo po?" "Kung gayon, bilang majority shareholder, hinihiling ko ang access sa sarili kong financial records ng kumpanya, maliban kung may dahilan kung bakit hindi ko dapat makita ang mga ito." Makalipas ang 20 minuto, lumabas ako na may 3 taong financial statements sa isang flash drive at pangako mula kay David na ang pag-uusap na ito ay mananatili sa pagitan namin. Ginugol ko ang Biyernes ng gabi sa isang hotel room, sinusuri ang lahat. Akala ni Ricardo ay bibisita ako sa aking kapatid sa Pampanga. Nag-order ako ng room service, nagkalat ng mga papeles sa kama at nagtrabaho tulad ng dati kong ginagawa, methodical, maingat, sinusundan ang bawat piso. Ang natagpuan ko ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Si Isabela Reyes ay hindi lamang kasintahan ni Ricardo. Siya ay nasa payroll sa loob ng 18 buwan bilang isang business development consultant, kumikita ng 100,000 peso buwan-buwan. Sa nakalipas na taon lamang, nakatanggap siya ng higit sa 1.6 milyong peso sa mga bayarin, consulting fees, bonuses, expense reimbursements, lahat mula sa aming kumpanya, aming mga ari-arian. Ngunit mas malalim pa ito. Nakagawa si Ricardo ng isang LLC 6 na buwan ang nakakaraan, RV Ventures. Ang kumpanya ay bumili ng kondominium na nakita ko sa mga litrato gamit ang pondo ng Santos Industries bilang isang business investment property. Bumili siya ng BMW na nakarehistro sa LLC na ito. Naglipat siya ng karagdagang 800,000 peso sa RV Ventures account noong nakaraang buwan lamang. RV, Ricardo at Isabela. Paulit-ulit niyang inililipat ang marital assets, mga mapagkukunan ng kumpanya, lahat ng aming binuo ng magkasama sa mga account at ari-arian na may pangalan niya. Ang partnership agreement na nahanap ko ay hindi ang simula. Ito ang katapusan. Kapag nilagdaan ko ang mga papeles na yon, mga papeles na malinaw niyang plano na linlangin ako para pirmahan, legal niyang magiging may-ari ng 40% ng lahat. Kasama ng naibigay na niya sa kanya, epektibo nilang makokontrol ang kumpanya. Pagkatapos ay natagpuan ko ang mga papeles ng diborsyo. Nakadraft na ngunit hindi pa na-file, nakatago sa isang digital folder na may label na 2024 Tax Planning. Plano niyang makipagdiborsyo sa akin pagkatapos makumpleto ang partnership transfer. Pagkatapos niyang matagumpay na mailipat ang sapat na assets upang wala akong legal na recourse. Ang mga papeles ay nagbanggit ng irreconcilable differences at iminungkahi na makakatanggap ako ng maliit na settlement, marahil 8 milyong peso, mula sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng 80 milyong peso na pinunduhan ko at tinulungan kong buuin. Naupo ako sa hotel room na yon hanggang 3 ng umaga, nakatitig sa ebidensya ng pagtataksil ng aking asawa. Pagkatapos, binuksan ko ang aking telepono at nagsimulang tumawag. Noong Lunes ng umaga, naupo ako sa opisina ni Attorney Patricia Morales, ang pinakamahusay na divorce attorney sa estado. Siya ay inirekomenda ng isang kaibigan na nakaranas ng isang magulong paghihiwalay 5 taon na ang nakakaraan. Si Attorney Patricia ay nasa edad 50, matalas ang tingin na may reputasyon sa pagwasak ng mga hindi tapat na asawa sa korte.
Inilatag ko ang lahat sa harap niya. Ang mga litrato, financial statements, partnership agreements, divorce papers na kanyang na-draft, lahat ng iyon. Binasa niya ang lahat ng tahimik, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. "Ginang Clark, ang asawa mo ay isang idiot." Halos mapatawa ako. "Paano?" "Nagkasala siya ng halos 7 uri ng pandaraya. Misappropriation of marital assets, corporate fraud, posibleng tax fraud, depende sa kung paano niya iniulat ang mga transfers na ito at idinokumento niya ang lahat. Tinapik niya ang mga papeles. Ito ay pangarap ng isang prosecutor. Gusto kong pigilan siya, gisabi ko. Bago niya mailipat pa ang anumang bagay, bago niya mailipat pa ang pera, bago niya makumpleto ang partnership agreement na ito. Sumandal si Attorney Patricia. "Ganito ang gagawin natin. Una, i-freeze natin ang lahat. Maghahain ako ng emergency motion ngayon para i-freeze ang lahat ng joint accounts, lahat ng company accounts, lahat. Magbibigay tayo ng dahilan na pinaghihinala ang pandaraya at misappropriation ng marital assets. Ipapag-grant ito ng judge. Ang ebidensyang ito ay napakalaki." Hindi ba nito aalertuhan si Ricardo na alam ko na? Oh, syempre. Malalaman niya ito pagdating ng 5:00 ng hapon ngayon, ngunit sa oras na yon, hindi na siya makakagalaw ng kahit isang piso saan man. Makukulong siya. Ngumiti siya at hindi iyon mabait. Pangalawa, kukontakin natin ang Bureau of Internal Revenue, BIR. Ang mga transfers na ginawa niya, kung hindi niya ito naiulat ng maayos at hula ko ay hindi, nahaharap tayo sa tax evasion. Sineseryoso ito ng BIR. Gaano kaseryoso? Criminal charges, seryoso. Pagkabilanggo, seryoso. Kumabog ang puso ko. Ito ay totoo. Hindi lang ito diborsyo, ito ay nuclear. Pangatlo, patuloy ni Atin Patricia, maghahain tayo ng kaso laban sa kanya at kay Isabela Reyes para sa fraud at breach of fiduciary duty. Bilang majority shareholder, may karapatan kang magdemanda para sa mga unauthorized transfers ng company assets. Magpapabagal ito sa kanila sa mga legal na proseso sa loob ng maraming taon. Kahit na lumaban sila, ang mga legal fees pa lang ay magpapabagsak sa kanila. At ang kumpanya, ikaw ang majority owner. Kapag napatunayan natin ang pandaraya, maaaring ipawalang bisa ng korte ang lahat ng mga transfers na ito. Makukuha mo pabalik ang iyong 40%. Mapapanatili mo ang kontrol. At kung gagawin natin ito ng tama, maaari nating paalisin ng lubusan si Ricardo dahil sa paglabag sa kanyang fiduciary duties bilang CEO. Naisip ko si Ricardo na natutulog ng mahimbing sa tabi ko gabi-gabi, humahalik sa akin bago umalis tuwing umaga. Tinatawag akong honey at sweetheart, habang lihim na binubuwag ang aking buong buhay. Naisip ko si Isabela Reyes, bata at mapagmataas, iniisip na nanalo siya ng isang premyo. "Gawin mo," sabi ko, "lahat ngayon." Tumango si Attorney Patricia. "Gayunpaman, kailangan mo ng isang bagay para sa akin. Umuwi ka. Kumilos na parang normal. Huwag mong hayaan siyang maghinala hanggat hindi na ipapamahagi ang mga papeles. Kaya mo ba?" Nagtagal ako ng 14 taon na binabaliwala, minamaliit, tinatrato na parang ako'y hindi karapat-dapat. Naging mahusay ako sa pagganap ng isang papel. "Kaya ko," sabi ko. Pagkalipas ng hapon na yon, umuwi ako at niluto ang paboritong pagkain ni Ricardo, pot roast na may roasted vegetables. Naghanda ako ng hapagkainan na may mga kandila. Nang siya'y umuwi ng 7, sinalubong ko siya ng ngiti at halik. "Maganda ang mood mo," sabi niya, nagulat. "Mahal lang kita," sabi ko sa kanya. "Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong itinayo para sa atin." Hinugot niya ako at naramdaman ko ang kanyang kaginhawaan. Akala niya nakaligtas na siya. Wala siyang ideya na ang bomba ay umiilaw na. Tumunog ito ng 4 na beses, pagkatapos ay tumigil, pagkatapos ay agad na tumunog muli, pagkatapos ay ang kanyang telepono sa opisina, pagkatapos ay may kumakatok ng malakas sa aming pintuan sa harap. Binuksan ko ito para makita ang isang process server na may hawak na tumpok ng mga papeles. "Ginang Vivian Clark, oo, naipamahagi na sa iyo." Ibinigay niya sa akin ang mga kopya ng emergency motions na isinampa ni Atay Patricia. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang clipboard.
Nasa shower si G. Clark. Hihintayin ko. Bumaba si Ricardo 15 minuto pagkatapos, basa ang buhok, nalilito sa kakaibang sasakyan sa aming driveway. Ibinigay ng process server kay Ricardo ang kanyang mga papeles. G. Clark, naipamahagi na sa iyo ang mga emergency motions para i-freeze ang lahat ng assets na nauugnay sa Santos Industries at sa iyong mga personal accounts, kasama ang isang kaso para sa fraud at misappropriation of marital assets. Pinanood ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Ricardo habang binabasa niya ito. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang sandali na naintindihan niya. Vivian, nahanap ko ang partnership agreement, sabi ko ng mahinahon. At ang financial statements at ang condominium na binili mo para kay Isabela at ang divorce papers na iyong na-draft. Nahanap ko ang lahat, Ricardo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas. Umalis ang process server. Nakatayo si Ricardo sa aming foyer, mga papeles sa kanyang kamay, nakatitig sa akin na parang ako ay isang estranghero. Pinagmasdan mo ang opisina ko. Pinakuha mo sa akin ang mga papeles mula sa opisina mo. Naaalala mo? Masyado kang naging pabaya. Nagbuhos ako ng kape para sa sarili ko, matatag ang aking mga kamay. Ang mga accounts ay frozen, Ricardo. Bawat isang account. Joint accounts, company accounts, ang lihim na LLC na iyong nilikha. Lahat ito. Hindi ka makakagalaw ng kahit isang piso saan man. Hindi mo ito magagawa. Tumaas ang kanyang tinig, pagkapanik, pumalit sa pagkabigla. Ang kumpanyang iyon ay akin. Binuo ko ito gamit ang pera ko at bilang majority shareholder, ganap kong magagawa ito. Sa katunayan, nagawa ko na. Uminom ako ng kape. Oh, at mayroon pa. Nakatanggap ang BIR ng isang anonymous tip kahapon tungkol sa potensyal na tax fraud na nauugnay sa mga hindi naiulat na asset transfers. Napaka-interesado nila sa 1.6 milyong peso na consulting fees na iyong binayaran kay Isabela. Nakakatuwa, hindi rin niya naiulat ang income na iyon sa kanyang mga tax. Nag-iba ang kanyang mukha. BIR? Mukhang sineseryoso nila ang tax evasion. Tungkol sa mga kriminal na kaso, tinaas ko ang aking ulo, nagpapanggap na naaalala. Ipinaliwanag ito sa akin ni Attorney Patricia, ngunit alam mo naman ako. Masyado na akong matanda upang maunawaan ang mga komplikadong bagay sa negosyo. Hinawakan niya ang aking braso. Vivian, maghintay ka. Pag-usapan natin ito, maaari tayong makipag-ayos. Tinanggal ko ang sarili ko. Walang pag-uusapan. Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian. Tinawag mo akong masyadong matanda para maunawaan. Tumawa ka tungkol dito kasama ang iyong pamilya. Plano mong nakawin ang lahat ng aking itinayo at makipagdiborsyo sa akin na halos wala akong anumang natira. Ngayon, naiintindihan mo ang isang bagay, Ricardo. Naiintindihan ko ang negosyo ng perpekto. Lagi naman. Tumunog ang kanyang telepono, pagkatapos ang kanyang linya sa opisina, pagkatapos ay ang kanyang cellphone muli. Siguro ang kanyang abogado, siguro ang bangko. Siguro si Isabela nagtataka kung bakit biglang na-freeze ang kanyang mga account. Kailangan mong umalis, sabi ko. Nag-file si Ati. Patricia ng motion para sa eksklusibong paggamit ng marital home. Pinayagan ito ng judge 1 oras na ang nakakaraan. Hindi ka na welcome dito. Ito ang bahay ko. Hindi, Ricardo, ito ang bahay ko. Lahat ito ay bahay ko. Nalimutan mo lang iyon sa loob ng ilang sandali. Bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan ka sa kwentong ito at gusto mo ng mas maraming ganitong nilalaman, mangyaring pindutin ang subscribe button. Maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhing makaligtaan kung paano ito magtatapos. Kinuha ni Ricardo ang kanyang mga susi at umalis, nalilito pa rin. Pinanood ko siyang magmaneho papalayo, ang kanyang telepono ay nakalapat sa kanyang tainga. Nagsimula na ang digmaan. Ang sumunod na 72 oras ay kaguluhan. Tumawag si Ricardo ng 47 beses. Hindi ako sumagot. Tumawag ang kanyang abogado. Inirefer ko sila kay Attorney Patricia. Tumawag ang kanyang ina, sumisigaw na sinisira ko ang pamilya. Binabaan ko sila. Pagdating ng Huwebes ng hapon, tumawag si Attorney Patricia na may balita. Mabilis kumilos ang BIR. Nagbukas sila ng buong investigasyon sa financial records ng Santos Industries sa nakalipas na 20 taon.
Kailangan nila ang lahat. Ano ang nahanap nila? Sa nakalipas na 14 buwan lamang, hindi na iulat ni Ricardo ang higit sa 2.4 milyong peso na personal na paggamit ng mga pondo ng kumpanya. Ang kondominium, ang kotse, ang sahod ni Isabela. Wala sa mga ito ang maayos na naidokumento o nabuwisan. Inuri niya ang lahat bilang business expenses na textbook tax fraud. Nakaramdam ako ng malamig na kasiyahan. Ano ang mangyayari ngayon? Matatapos ng BIR ang kanilang investigasyon. Kung mahahanap nila ang sa tingin natin ay mahahanap nila, nahaharap si Ricardo sa mga kriminal na kaso. Pinag-uusapan natin ang potensyal na pagkakabilanggo, malalaking multa at heto ang magandang bahagi. Anumang assets na kanyang itinago ay kukunin upang bayaran ang kanyang mga utang. Noong Biyernes ng umaga, nakatanggap ako ng email mula kay David sa accounting. Subject line, dapat mo itong makita. Ni-forward niya sa akin ang isang email chain mula kay Ricardo kay Isabela na ipinadala noong 2:00 AM ng Huwebes ng gabi. Isabela, naka-freeze ang lahat. Alam niya ang tungkol sa atin. Nakipag-ugnayan siya sa BIR. Kailangan nating ilipat ang anumang magagawa natin ng mabilis. May access ka pa rin ba sa RV Ventures account? Sagot ni Isabela. Nababaliw ka ba? Wala akong ma-access. Sinabi mong foolproof ito. Sinabi mong masyado siyang tanga para malaman ito. Nangako ka sa akin ng kalahati ng lahat, Ricardo. Kalahati. At ngayon iniimbestigahan ako para sa tax fraud. Naka-freeze ang mga account ko. Ayusin mo ito. Susunod na email ni Ricardo. Ginagawa ko ito. Sabi ng abogado ko, maaari nating labanan ito kung sasabihin nating lehitimo ang partnership bilang business restructuring. Kailangan nating ayusin ang kwento natin. Magkita tayo sa opisina mamayang gabi. Huwag kang pumunta sa bahay, na lockdown niya ito. Ni-forward ko ang lahat kay Attorney Patricia na may simpleng nota. Nagpapanik sila. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng ilang segundo. Maganda. Hayaan mo silang magpanik. Ang mga taong nagpapanik ay nagkakamali. Noong Sabado ng hapon, nagpakita si Ricardo sa bahay sa kabila ng court order. Nakita ko siya sa bintana, mukhang magulo. 3 araw na bigote sa kanyang mukha. Nagstay siya sa hotel, tila. Hindi ko binuksan ang pinto. Kumatok siya ng 10 minuto. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Vivian, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako, okay? Ngunit maaari nating ayusin ito. Huwag mong sirain ang lahat ng ating itinayo. Tinawagan ko ang pulis. Dumating sila sa loob ng ilang minuto. Ipinaliwanag ko ang court order kay Ricardo at inalalayan siya palabas ng property. Tiningnan niya ako sa bintana habang inilalabas siya sa kanyang sasakyan at nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 13 taon ng kasal. Takot. Noong Linggo ng umaga, tumawag muli si Attorney Patricia. Vivian, kailangan kitang ihanda para sa isang bagay. Lumawak ang investigasyon ng BIR. Nakakita sila ng ebidensya na si Ricardo ay nagtatago ng pera mula sa kita ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Itinago ito sa mga offshore accounts. Hindi tayo pinag-uusapan ng 2.4 milyong peso. Pinag-uusapan natin ang posibleng 12 milyong peso na unreported income at tax liability. Mabigat akong umupo. 12 milyong peso. Ginagawa niya ito sa loob ng hindi bababa sa 8 taon. Matagal na bago si Isabela. Paulit-ulit niyang ninanakaw mula sa kumpanya, mula sa iyo, at itinago ang pera. Galit ang BIR. Pinag-uusapan nila ang criminal prosecution. Vivian, hindi na ito tungkol sa divorce court. Ito ay tungkol sa federal crime. Mabuti, sabi ko ng tahimik. Hayaan silang magsampa ng kaso. Tapos noong 2009, nagsimulang magsalita si Ricardo tungkol sa modernong pamamalakad sa negosyo. Sabi niya, mukhang hindi propesyonal kung ang iyong asawa ang CFO. Gusto niyang magdala ng mga panlabas na talento, tunay na mga propesyonal. Pinaramdam niya sa akin na pinipigilan ko siya, na ang aking mga kontribusyon ay hindi na sapat. Kaya umatras ako. Naniwala ako sa kanya. Nilagdaan ko ang mga papeles, ginawa siyang CEO na may buong kontrol sa operasyon habang ako'y nagtago lamang ng aking bahagi. Iyon ang aking unang pagkakamali. Sa loob ng susunod na 14 taon,
Pinanood ko mula sa gilid habang binabago niya ang aming kumpanya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 800 milyong peso. Kumuha siya ng mga bagong executive, nagpalawak sa 3 estado, nanalo ng mga parangal sa industriya. Sa mga kaganapan sa kumpanya, ipinakilala niya ako bilang asawa ko habang ang lahat ng iba ay ipinapahayag ang kanilang mga titulo. Sa bahay, hindi na niya tinatanong ang opinyon ko sa mga desisyon sa negosyo. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa pananalapi. Hindi mo maiintindihan ang pagiging komplikado nito, sabi niya sa tuwing magtatanong ako. Iba na ngayon, naglalaro tayo sa malalaking liga? Sinabi ko sa aking sarili na siya ay stressed. Mahirap bumuo ng isang imperyo. Nakatuon ako sa aming tahanan, sa aming buhay panlipunan, sa pagsuporta sa kanyang karera mula sa likod ng mga eksena. Ipinagmamalaki ko ang nabuo niya, ang nabuo namin. Iniisip ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatibay nito. Ang kanyang kapatid ay tinawag akong trophy wife na nagpalad. Ang kanyang ina ay nagmungkahi na magkaroon ako ng mga libangan, marahil ay volunteer work, isang bagay upang punan ang aking oras dahil hindi na kailangan ni Ricardo ng tulong. Tinatrato nila ako na parang ako ay isang sekretarya lamang na pinakasalan ni Ricardo dahil sa kabutihan. Hindi ang babaeng may pera at isip na nagpasimula ng buong karera niya. At unti-unti, nagsimula rin akong maniwala dito. Nagsimulang mag-isip na baka talagang hindi ko na naiintindihan ang modernong negosyo. Baka ako'y lumana, masyadong matanda upang maunawaan ang mga sopistikadong estratehiya na ginagamit ni Ricardo ngayon. Iyon ang gusto niya. Kailangan niyang maniwala ako na ako'y hindi karapat-dapat. Hindi mahalaga, madaling baliwalain, dahil hindi ka makakakuha mula sa isang taong maingat na nagbabantay. Maaari ka lamang makakuha mula sa isang taong naniwala na siya'y masyadong tanga upang mapansin. Ngunit ang paghahanap sa mga papeles na iyon ay nagising ng isang bagay sa akin. Isang bagay na nakalimutan ko na ako'y mayroon. Hindi karapat-dapat. Ako ay isang financial analyst na nagtayo ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng milyon. At si Ricardo ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Minamaliit niya ako. Sa Biyernes ng umaga, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa maraming taon. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang business suit, ang Navy Armani na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo at halos hindi ko na isuot. Isinuot ko ang pearl earrings na ibinigay sa akin ng aking ama at nagmaneho patungong Santos Industries. Akala ni Ricardo ay pupunta ako sa aking book club. Halos hindi niya inangat ang tingin mula sa kanyang telepono noong hinalikan ko siya bago umalis. Ang receptionist ay tila nagulat na makita ako. Ginang Clark, hindi po namin kayo inaasahan. Nandito ako para makipagkita kay David Chen sa accounting, sabi ko ng malumanay. Si David ay kasama na namin mula pa noong 2003. Palagi siyang tapat, masusi. Kailangan lang nating pag-usapan ang ilang personal financial planning. Nasa 3 palapag ang opisina ni David. Nang pumasok ako, nanlaki ang mga mata niya. Elena, matagal na. Ano ang nagdala sa iyo dito? Isinara ko ang pinto sa likuran ko. David, kailangan mong i-print ang isang bagay para sa akin. Kompletong financial records ng Santos Industries sa nakalipas na 3 taon. Revenue, expenses, payroll, asset transfers, lahat. Nag-alinlangan siya. Si Ricardo po, madalas na siya ang personal na humahawak ng mga ganitong request. David, sino ang nagbabayad ng sweldo mo? Technically po ang Santos Industries, pero... At sino ang nagmamay-ari ng 51% ng Santos Industries? Nagbago ang ekspresyon niya. Lagi kaming may magandang relasyon. Alam niya ang kasaysayan ng kumpanya. Alam niyo po? Kung gayon, bilang majority shareholder, hinihiling ko ang access sa sarili kong financial records ng kumpanya, maliban kung may dahilan kung bakit hindi ko dapat makita ang mga ito. Makalipas ang 20 minuto, lumabas ako na may 3 taong financial statements sa isang flash drive at pangako mula kay David na ang pag-uusap na ito ay mananatili sa pagitan namin. Ginugol ko ang Biyernes ng gabi sa isang hotel room, sinusuri ang lahat. Akala ni Ricardo ay bibisita ako sa aking kapatid sa Pampanga.
Nag-order ako ng room service, nagkalat ng mga papeles sa kama at nagtrabaho tulad ng dati kong ginagawa, methodical, maingat, sinusundan ang bawat piso. Ang natagpuan ko ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Si Isabela Reyes ay hindi lamang kasintahan ni Ricardo. Siya ay nasa payroll sa loob ng 18 buwan bilang isang business development consultant, kumikita ng 100,000 peso buwan-buwan. Sa nakalipas na taon lamang, nakatanggap siya ng higit sa 1.6 milyong peso sa mga bayarin, consulting fees, bonuses, expense reimbursements, lahat mula sa aming kumpanya, aming mga ari-arian. Ngunit mas malalim pa ito. Nakagawa si Ricardo ng isang LLC 6 na buwan ang nakakaraan, RV Ventures. Ang kumpanya ay bumili ng kondominium na nakita ko sa mga litrato gamit ang pondo ng Santos Industries bilang isang business investment property. Bumili siya ng BMW na nakarehistro sa LLC na ito. Naglipat siya ng karagdagang 800,000 peso sa RV Ventures account noong nakaraang buwan lamang. RV, Ricardo at Isabela. Paulit-ulit niyang inililipat ang marital assets, mga mapagkukunan ng kumpanya, lahat ng aming binuo ng magkasama sa mga account at ari-arian na may pangalan niya. Ang partnership agreement na nahanap ko ay hindi ang simula. Ito ang katapusan. Kapag nilagdaan ko ang mga papeles na yon, mga papeles na malinaw niyang plano na linlangin ako para pirmahan, legal niyang magiging may-ari ng 40% ng lahat. Kasama ng naibigay na niya sa kanya, epektibo nilang makokontrol ang kumpanya. Pagkatapos ay natagpuan ko ang mga papeles ng diborsyo. Nakadraft na ngunit hindi pa na-file, nakatago sa isang digital folder na may label na 2024 Tax Planning. Plano niyang makipagdiborsyo sa akin pagkatapos makumpleto ang partnership transfer. Pagkatapos niyang matagumpay na mailipat ang sapat na assets upang wala akong legal na recourse. Ang mga papeles ay nagbanggit ng irreconcilable differences at iminungkahi na makakatanggap ako ng maliit na settlement, marahil 8 milyong peso, mula sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng 80 milyong peso na pinunduhan ko at tinulungan kong buuin. Pinakuha mo sa akin ang mga papeles mula sa opisina mo. Naaalala mo? Masyado kang naging pabaya. Nagbuhos ako ng kape para sa sarili ko, matatag ang aking mga kamay. Ang mga accounts ay frozen, Ricardo. Bawat isang account, joint accounts, company accounts, ang lihim na LLC na iyong nilikha, lahat ito, hindi ka makakagalaw ng kahit isang piso saan man. Hindi mo ito magagawa. Tumaas ang kanyang tinig, pagkapanik, pumalit sa pagkabigla. Ang kumpanyang iyon ay akin. Binuo ko ito gamit ang pera ko at bilang majority shareholder, ganap kong magagawa ito. Sa katunayan, nagawa ko na. Uminom ako ng kape. Oh, at mayroon pa. Nakatanggap ang BIR ng isang anonymous tip kahapon tungkol sa potensyal na tax fraud na nauugnay sa mga hindi naiulat na asset transfers. Napaka-interesado nila sa 1.6 milyong peso na consulting fees na iyong binayaran kay Isabela. Nakakatuwa, hindi rin niya naiulat ang income na iyon sa kanyang mga tax. Nag-iba ang kanyang mukha. BIR? Mukhang sineseryoso nila ang tax evasion. Tungkol sa mga kriminal na kaso, tinaas ko ang aking ulo, nagpapanggap na naaalala. Ipinaliwanag ito sa akin ni Attorney Patricia, ngunit alam mo naman ako. Masyado na akong matanda upang maunawaan ang mga komplikadong bagay sa negosyo. Hinawakan niya ang aking braso. Vivian, maghintay ka. Pag-usapan natin ito, maaari tayong makipag-ayos. Tinanggal ko ang sarili ko. Walang pag-uusapan. Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian. Tinawag mo akong masyadong matanda para maunawaan. Tumawa ka tungkol dito kasama ang iyong pamilya. Plano mong nakawin ang lahat ng aking itinayo at makipagdiborsyo sa akin na halos wala akong anumang natira. Ngayon, naiintindihan mo ang isang bagay, Ricardo. Naiintindihan ko ang negosyo ng perpekto. Lagi naman. Tumunog ang kanyang telepono, pagkatapos ang kanyang linya sa opisina, pagkatapos ay ang kanyang cellphone muli. Siguro ang kanyang abogado, siguro ang bangko. Siguro si Isabela nagtataka kung bakit biglang na-freeze ang kanyang mga account. Kailangan mong umalis, sabi ko. Nag-file si Ati. Patricia ng motion para sa eksklusibong paggamit ng marital home.
Pinayagan ito ng judge 1 oras na ang nakakaraan. Hindi ka na welcome dito. Ito ang bahay ko. Hindi, Ricardo, ito ang bahay ko. Lahat ito ay bahay ko. Nalimutan mo lang iyon sa loob ng ilang sandali. Bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan ka sa kwentong ito at gusto mo ng mas maraming ganitong nilalaman, mangyaring pindutin ang subscribe button. Maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhing makaligtaan kung paano ito magtatapos. Kinuha ni Ricardo ang kanyang mga susi at umalis, nalilito pa rin. Pinanood ko siyang magmaneho papalayo, ang kanyang telepono ay nakalapat sa kanyang tainga. Nagsimula na ang digmaan. Ang sumunod na 72 oras ay kaguluhan. Tumawag si Ricardo ng 47 beses. Hindi ako sumagot. Tumawag ang kanyang abogado. Inirefer ko sila kay Attorney Patricia. Tumawag ang kanyang ina, sumisigaw na sinisira ko ang pamilya. Binabaan ko sila. Pagdating ng Huwebes ng hapon, tumawag si Attorney Patricia na may balita. Mabilis kumilos ang BIR. Nagbukas sila ng buong investigasyon sa financial records ng Santos Industries sa nakalipas na 20 taon. Kailangan nila ang lahat. Ano ang nahanap nila? Sa nakalipas na 14 buwan lamang, hindi na iulat ni Ricardo ang higit sa 2.4 milyong peso na personal na paggamit ng mga pondo ng kumpanya. Ang kondominium, ang kotse, ang sahod ni Isabela. Wala sa mga ito ang maayos na naidokumento o nabuwisan. Inuri niya ang lahat bilang business expenses na textbook tax fraud. Nakaramdam ako ng malamig na kasiyahan. Ano ang mangyayari ngayon? Matatapos ng BIR ang kanilang investigasyon. Kung mahahanap nila ang sa tingin natin ay mahahanap nila, nahaharap si Ricardo sa mga kriminal na kaso. Pinag-uusapan natin ang potensyal na pagkakabilanggo, malalaking multa at heto ang magandang bahagi. Anumang assets na kanyang itinago ay kukunin upang bayaran ang kanyang mga utang. Noong Biyernes ng umaga, nakatanggap ako ng email mula kay David sa accounting. Subject line, dapat mo itong makita. Ni-forward niya sa akin ang isang email chain mula kay Ricardo kay Isabela na ipinadala noong 2:00 AM ng Huwebes ng gabi. Isabela, naka-freeze ang lahat. Alam niya ang tungkol sa atin. Nakipag-ugnayan siya sa BIR. Kailangan nating ilipat ang anumang magagawa natin ng mabilis. May access ka pa rin ba sa RV Ventures account? Sagot ni Isabela. Nababaliw ka ba? Wala akong ma-access. Sinabi mong foolproof ito. Sinabi mong masyado siyang tanga para malaman ito. Nangako ka sa akin ng kalahati ng lahat, Ricardo. Kalahati. At ngayon iniimbestigahan ako para sa tax fraud. Naka-freeze ang mga account ko, ayusin mo ito. Susunod na email ni Ricardo. Ginagawa ko ito. Sabi ng abogado ko, maaari nating labanan ito kung sasabihin nating lehitimo ang partnership bilang business restructuring. Kailangan nating ayusin ang kwento natin. Magkita tayo sa opisina mamayang gabi. Huwag kang pumunta sa bahay, na lockdown niya ito. Ni-forward ko ang lahat kay Attorney Patricia na may simpleng nota. Nagpapanik sila. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng ilang segundo. Maganda. Hayaan mo silang magpanik. Ang mga taong nagpapanik ay nagkakamali. Noong Sabado ng hapon, nagpakita si Ricardo sa bahay sa kabila ng court order. Nakita ko siya sa bintana, mukhang magulo. 3 araw na bigote sa kanyang mukha. Nagstay siya sa hotel, tila. Hindi ko binuksan ang pinto. Kumatok siya ng 10 minuto. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Vivian, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako, okay? Ngunit maaari nating ayusin ito. Huwag mong sirain ang lahat ng ating itinayo. Tinawagan ko ang pulis. Dumating sila sa loob ng ilang minuto. Ipinaliwanag ko ang court order kay Ricardo at inalalayan siya palabas ng property. Tiningnan niya ako sa bintana habang inilalabas siya sa kanyang sasakyan at nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 13 taon ng kasal. Takot. Noong Linggo ng umaga, tumawag muli si Attorney Patricia. Vivian, kailangan kitang ihanda para sa isang bagay. Lumawak ang investigasyon ng BIR. Nakakita sila ng ebidensya na si Ricardo ay nagtatago ng pera mula sa kita ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Itinago ito sa mga offshore accounts. Hindi tayo pinag-uusapan ng 2.4 milyong peso.
Pinag-uusapan natin ang posibleng 12 milyong peso na unreported income at tax liability. Mabigat akong umupo, 12 milyong peso. Ginagawa niya ito sa loob ng hindi bababa sa 8 taon. Matagal na bago si Isabela. Paulit-ulit niyang ninanakaw mula sa kumpanya, mula sa iyo, at itinago ang pera. Galit ang BIR. Pinag-uusapan nila ang criminal prosecution. Vivian, hindi na ito tungkol sa divorce court. Ito ay tungkol sa federal crime. Mabuti, sabi ko ng tahimik. Hayaan silang magsampa ng kaso. Naupo ako sa hotel room na yon hanggang 3 ng umaga, nakatitig sa ebidensya ng pagtataksil ng aking asawa. Pagkatapos, binuksan ko ang aking telepono at nagsimulang tumawag. Noong Lunes ng umaga, naupo ako sa opisina ni Attorney Patricia Morales, ang pinakamahusay na divorce attorney sa estado. Siya ay inirekomenda ng isang kaibigan na nakaranas ng isang magulong paghihiwalay 5 taon na ang nakakaraan. Si Attorney Patricia ay nasa edad 50, matalas ang tingin na may reputasyon sa pagwasak ng mga hindi tapat na asawa sa korte. Inilatag ko ang lahat sa harap niya. Ang mga litrato, financial statements, partnership agreements, divorce papers na kanyang na-draft, lahat ng iyon. Binasa niya ang lahat ng tahimik, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Ginang Clark, ang asawa mo ay isang idiot. Halos mapatawa ako. Paano? Nagkasala siya ng halos 7 uri ng pandaraya. Misappropriation of marital assets, corporate fraud, posibleng tax fraud, depende sa kung paano niya iniulat ang mga transfers na ito at idinokumento niya ang lahat. Tinapik niya ang mga papeles. Ito ay pangarap ng isang prosecutor. Gusto kong pigilan siya, gisabi ko. Bago niya mailipat pa ang anumang bagay, bago niya mailipat pa ang pera, bago niya makumpleto ang partnership agreement na ito. Sumandal si Attorney Patricia. Ganito ang gagawin natin. Una, i-freeze natin ang lahat. Maghahain ako ng emergency motion ngayon para i-freeze ang lahat ng joint accounts, lahat ng company accounts, lahat. Magbibigay tayo ng dahilan na pinaghihinala ang pandaraya at misappropriation ng marital assets. Ipapagrant ito ng judge. Ang ebidensyang ito ay napakalaki. Hindi ba nito aalertuhan si Ricardo na alam ko na? Oh, syempre. Malalaman niya ito pagdating ng 5:00 ng hapon ngayon, ngunit sa oras na yon, hindi na siya makakagalaw ng kahit 1 piso saan man. Makukulong siya. Ngumiti siya at hindi iyon mabait. Pangalawa, kokontakin natin ang Bureau of Internal Revenue, BIR. Ang mga transfers na ginawa niya, kung hindi niya ito naiulat ng maayos at hula ko ay hindi, nahaharap tayo sa tax evasion. Sineseryoso ito ng BIR. Gaano kaseryoso? Criminal charges, seryoso. Pagkabilanggo, seryoso. Kumabog ang puso ko. Ito ay totoo. Hindi lang ito diborsyo, ito ay nuclear. Pangatlo, patuloy ni Attorney Patricia, maghahain tayo ng kaso laban sa kanya at kay Isabela Reyes para sa fraud at breach of fiduciary duty. Bilang majority shareholder, may karapatan kang magdemanda para sa mga unauthorized transfers ng company assets. Magpapabagal ito sa kanila sa mga legal na proseso sa loob ng maraming taon. Kahit na lumaban sila, ang mga legal fees pa lang ay magpapabagsak sa kanila. At ang kumpanya, ikaw ang majority owner. Kapag napatunayan natin ang pandaraya, maaaring ipawalang bisa ng korte ang lahat ng mga transfers na ito. Makukuha mo pabalik ang iyong 40%. Mapapanatili mo ang kontrol. At kung gagawin natin ito ng tama, maaari nating paalisin ng lubusan si Ricardo dahil sa paglabag sa kanyang fiduciary duties bilang CEO. Naisip ko si Ricardo na natutulog ng mahimbing sa tabi ko gabi-gabi, humahalik sa akin bago umalis tuwing umaga. Tinatawag akong honey at sweetheart, habang lihim na binubuwag ang aking buong buhay. Naisip ko si Isabela Reyes, bata at mapagmataas, iniisip na nanalo siya ng isang premyo. Gawin mo, sabi ko, lahat ngayon. Tumango si Attorney Patricia. Gayon pa man, kailangan mo ng isang bagay para sa akin. Umuwi ka. Kumilos na parang normal. Huwag mong hayaan siyang maghinala hanggat hindi na ipapamahagi ang mga papeles. Kaya mo ba? Nagtagal ako ng 14 taon na binabaliwala, minamaliit, tinatrato na parang ako'y hindi karapat-dapat.
Naging mahusay ako sa pagganap ng isang papel. Kaya ko, sabi ko. Pagkalipas ng hapon na yon, umuwi ako at niluto ang paboritong pagkain ni Ricardo, pot roast na may roasted vegetables. Naghanda ako ng hapagkainan na may mga kandila. Nang siya'y umuwi ng 7, sinalubong ko siya ng ngiti at halik. Maganda ang mood mo, sabi niya, nagulat. Mahal lang kita, sabi ko sa kanya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong itinayo para sa atin. Hinugot niya ako at naramdaman ko ang kanyang kaginhawaan. Akala niya nakaligtas na siya. Wala siyang ideya na ang bomba ay umiilaw na. Tumunog ito ng 4 na beses, pagkatapos ay tumigil, pagkatapos ay agad na tumunog muli, pagkatapos ay ang kanyang telepono sa opisina, pagkatapos ay may kumakatok ng malakas sa aming pintuan sa harap. Binuksan ko ito para makita ang isang process server na may hawak na tumpok ng mga papeles. Ginang Vivian Clark, oo, na ipamahagi na sa iyo. Ibinigay niya sa akin ang mga kopya ng emergency motions na isinampa ni Atay Patricia. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang clipboard. Nasa shower si G. Clark. Hihintayin ko. Bumaba si Ricardo 15 minuto pagkatapos, basa ang buhok, nalilito sa kakaibang sasakyan sa aming driveway. Ibinigay ng process server kay Ricardo ang kanyang mga papeles. G. Clark, na ipamahagi na sa iyo ang mga emergency motions para i-freeze ang lahat ng assets na nauugnay sa Santos Industries at sa iyong mga personal accounts, kasama ang isang kaso para sa fraud at misappropriation of marital assets. Pinanood ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Ricardo habang binabasa niya ito. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang sandali na naintindihan niya. Vivian, nahanap ko ang partnership agreement, sabi ko ng mahinahon. At ang financial statements at ang condominium na binili mo para kay Isabela at ang divorce papers na iyong na-draft. Nahanap ko ang lahat, Ricardo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas. Umalis ang process server. Nakatayo si Ricardo sa aming foyer, mga papeles sa kanyang kamay, nakatitig sa akin na parang ako ay isang estranghero. Pinagmasdan mo ang opisina ko. Noong Lunes ng hapon, sinusuri ko ang mga dokumento sa study nang tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang isang silver Lexus sa driveway. Hindi sasakyan ni Ricardo. Binuksan ko ang pinto para makita ang isang batang babae na nakatayo sa aking porch. Siya ay maliit, blonde, kaakit-akit sa paraang maingat na napapanatili na nangangailangan ng pera. Designer purse, mamahaling sapatos, ito na siguro si Isabela Reyes. Maaari akong tumulong? Tanong ko ng malamig. Ginang Clark, ako si Isabela. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Ang kanyang katapangan, ang kanyang ganap na katapangan na dumating sa aking tahanan. Hindi natin kailangan. Kailangan mong umalis agad sa aking property. Pakiusap. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Bigka minuto lang. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. May isang bagay sa kanyang tono na nagpatigil sa akin. Mukha siyang takot, pagod. Ang kanyang makeup ay hindi kayang itago ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang katotohanan? Nakaka-interes iyan. Isinasaalang-alang na natutulog ka sa aking asawa sa loob ng 2 taon. 8 na buwan. Automatiko niyang itinuwid pagkatapos ay namula. Makinig ka, alam ko kung paano ito mukhang. Alam ko kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin, ngunit nagsinungaling si Ricardo sa ating dalawa. Bibigyan kita ng 3 minuto, magsalita ka. Kinakabahan siyang lumingon-lingon. Maaari akong pumasok? Ayokong gawin ito sa iyong porch. Sa kabila ng aking masamang pakiramdam, pinapasok ko siya sa foyer. Hindi sa sala, hindi sa kusina, tanging sa pasilyo kung saan madali akong makakapag-alis sa kanya. Huminga ng malalim si Isabela. Sinabi ni Ricardo sa akin na kayo'y hiwalay na. Sinabi niya na lumayo na kayo, na halos magkasama na lang kayo sa bahay, naghihintay sa tamang oras para magdiborsyo. Sinabi niya na hindi ka na nagmamalasakit sa negosyo, na matagal ka nang umalis at naniwala ka sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses. Pinakita niya sa akin ang magkahiwalay na kwarto sa kanyang apartment. Hindi ko alam na ito ay kwarto sa hotel na kanyang inayos.
Sinabi niya sa akin kung paano ka nagretiro sa negosyo, kung paano mo mas pinipili ang iyong mga social circles kaysa sa aktwal na pagtatrabaho. Ginawa niyang parang tapos na ang kasal, maliban lang sa mga papeles. Kaya, tinulungan mo siyang magnakaw ng 16 milyong peso mula sa akin? Hindi ko alam na ito ay pagnanakaw. Sinabi niya na ang partnership ay lehitimong business restructuring. Pinakita niya sa akin ang mga projection. Sinabi sa akin na nakuha ko ang aking lugar sa kumpanya sa pamamagitan ng aking consulting work. Akala ko ay talagang tumutulong ako sa pagpapalago ng negosyo. Umiiyak na siya ngayon, nabahiran ng maskara. Pagkatapos ay dumating ang BIR sa aking apartment. Pagkatapos ay na-freeze ang aking mga account. Pagkatapos ay sa wakas ay inamin ni Ricardo ang katotohanan. Na hindi kayo hiwalay, na hindi mo alam ang tungkol sa lahat ng ito, na siya ay nagpalsipika ng mga dokumento at nagsinungaling sa lahat. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Pinahid niya ang kanyang mga mata. Dahil ako ay 21 taong gulang at nahaharap ako sa mga kaso ng tax fraud. Sabi ng abogado ko, maaari akong makulong dahil hindi na iulat ni Ricardo ang perang ibinigay niya sa akin. Ginamit niya ako para magnakaw mula sa iyo at pagkatapos ay iniwan ako sa ere nang bumagsak ang lahat. Ano ang gusto mo sa akin? Pinagmasdan ko siya. Mukha siyang tunay na natatakot. Gusto kong maging saksi laban kay Ricardo. Sasabihin ko sa mga prosecutor ang lahat. Bawat kasinungalingan na sinabi niya. Bawat dokumentong kanyang pinalsipika. Bawat pag-uusap na mayroon kami tungkol sa pagtatago ng pera mula sa iyo. Ibibigay ko sa kanila ang lahat kung makakatulong ito na mabawasan ang aking mga kaso. Gusto mong gumawa ng deal. Gusto kong mabuhay dito. Tumingin siya sa aking mga mata. Sinira ni Ricardo ang ating mga buhay. Ang pagkakaiba ay lumalaban ka. Gusto ko lang ng pagkakataon na gawin ng pareho. Naisip ko ito ng matagal. Pagkatapos ay tinawagan ko si Ate Patricia. Si Ate Patricia ay nag-ayos para magkita si Isabela sa mga investigador ng BIR at sa opisina ng District Attorney sa parehong gabi. Hindi ako dumalo. Sinabi ni Ate Patricia na mas mabuti kung wala ako doon. Ngunit tinawagan niya ako pagkatapos na may update. Ibinigay ni Isabela sa kanila ang lahat at talagang ibig kong sabihin ay lahat. Mga email, text message, mga recording ng mga tawag sa telepono kung saan malinaw na tinatalakay ni Ricardo ang pagtatago ng mga ari-arian mula sa iyo. Mayroon pa siyang mga kopya ng mga dokumentong kanyang pinalsipika. Mga partnership agreement na kanyang pinetsahan noon, mga financial statement na kanyang binago. Gumagawa na ng criminal case ang DA, Vivian. Ito ay lampas sa divorce court. Anong uri ng mga kaso? Tax fraud, wire fraud, forgery, embezzlement, breach of fiduciary duty. Pinag-uusapan natin ang posibleng 15 hanggang 20 taon sa federal prison kung mahatulan siya sa lahat ng kaso. Dapat ay naramdaman kong matagumpay. Sa halip, nakaramdam lang ako ng pagod. Ano ang mangyayari kay Isabela? Nag-aalok ang DA ng immunity kapalit ng kanyang testimonya. May iwasan niya ang mga kriminal na kaso, bagaman kailangan niyang bayaran ang back taxes sa income na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Siya ay lubos na nakikipagtulungan. Noong Martes ng umaga, tumawag ang abogado ni Ricardo kay Attorney Patricia, desperado na makipag-ayos. Gustong makipag-ayos ni Ricardo. Sasang-ayon siya sa anumang kondisyon na gusto ko kung titigilan ko lang ang criminal investigation. Tumawa si Attorney Patricia nang ikwento niya sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi mo kontrolado ang BIR o ang District Attorney. Hindi na ito civil court. Ang federal government ang nagsasampa ng kaso laban sa kanya at wala kang magagawa upang pigilan ito kahit na gusto mo. Gusto ko ba? Tanong ko ng tahimik. Huminto siya. Depende sa'yo, Elena. Maaari kang humingi sa DA na isaalang-alang ang pagpapagaan kung makikipagtulungan si Ricardo at ibabalik ang lahat ng ninakaw na ari-arian. Ngunit sa totoo lang, hindi siya karapat-dapat sa pagpapagaan. Tama siya. Hindi siya karapat-dapat. Noong Miyerkules ng hapon, naghain ng formal na mga kaso ang opisina ng DA. Tax fraud, wire fraud, embezzlement, forgery. Mabilis kumalat ang balita.
Pagdating ng gabi, lahat ng tao sa lokal na komunidad ng negosyo ay alam na ito. CEO ng Santos Industries ay inaresto sa paglilinlang sa kanyang sariling asawa. Ang stock ng kumpanya na naging public 2 taon na ang nakakaraan. Isa pang desisyon na ginawa ni Ricardo nang hindi kumukonsulta sa akin ay bumagsak ng 30%. Ang pamilya ni Ricardo sa wakas ay nakipag-ugnayan, hindi para humingi ng tawad, kundi para sisihin ako. Tinawag ako ng kanyang kapatid na isang mapaghiganting babae na sumisira sa isang mabuting tao dahil sa isang simpleng affair. Sinabi ng kanyang ina na ako'y makasarili, na dapat isipin ko ang reputasyon ng pamilya. Ginamit ng kanyang kapatid na babae na ako'y masyadong emosyonal at dapat ayusin ito ng pribado. Binabaan ko silang lahat. Ang susunod na buwan, inilaan ko sa pag-aayos ng Santos Industries mula sa simula. Nagdala ako ng mga bagong miyembro ng board, mga taong talagang gumagalang sa aking business acumen. Nag-promote ako kay David Chen bilang CFO. Nagpatupad ako ng mga bagong financial controls at oversight mechanisms upang pigilan ang sino man na magnakaw mula sa kumpanya muli. Nagsimula rin akong dumalo sa opisina ng regular, nakikipagpulong, gumagawa ng mga desisyon. Ang mga staff ay kinakabahan sa simula. Tinuruan silang ituring akong hindi mahalaga. Ngunit nagtagal ako ng 32 taon sa panonood kay Ricardo na patakbuhin ang kumpanyang ito. Alam ko ang bawat operasyon, bawat kliyente, bawat estratehiya. Sinabihan lang ako na masyado na akong matanda para maintindihan ito. Napatunayang naiintindihan ko ito ng perpekto. Pagdating ng Abril, ang stock ng Santos Industries ay nakabawi. Nalagpasan namin ang iskandalo. Ilang kliyente na umalis ang bumalik, humanga sa mabilis na aksyon at kumpletong transparency na ipinakita namin sa panahon ng investigasyon. Nag-hire ako ng 3 bagong executive, lahat ay higit sa 50 taong gulang na sinabihan na sila ay masyadong matanda para sa mga posisyon ng pamumuno sa ibang lugar. Naging mahusay kaming koponan. Isang hapon ng Mayo, nasa opisina ako. Ang dating opisina ni Ricardo ngayon ay na-redecorate nang kumatok si David sa aking pinto. Elena, may tao dito para makipagkita sa iyo. Isabela Reyes. Hindi ko siya nakita simula nang magpatotoo siya sa paglilitis. Ipapasok mo siya. Si Isabela ay mukhang iba, mas matanda, tila mas seryoso. Umupo siya ng maingat. Ginang Clark, alam kong wala akong karapatan na humingi ng anuman sa iyo. Ngunit gusto kong malaman mo na nagsimula na akong magbayad ng mga buwis na utang ko. Aabutin ito ng maraming taon, ngunit nagtatrabaho ako ng 3 trabaho para magawa ito. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil gusto kong malaman mo na tinatanggap ko ang responsibilidad sa aking bahagi dito. Nagsinungaling si Ricardo sa akin, ngunit pinili kong paniwalaan siya dahil may benepisyo ito sa akin. Ako'y tanga at makasarili at ako'y humihingi ng paumanhin. Tumayo siya. Iyon lang. Gusto ko lang sabihin iyon ng personal. Pinanood ko siyang tumalikod. Isabela, sabi ko, tumigil siya. May isang maliit na consulting firm sa downtown na nagtatrabaho sa mga babae na nagbabagong buhay ng kanilang karera pagkatapos ng legal na problema. Maaaring may bukas silang posisyon. Hindi ito magbabayad ng malaki, ngunit ito ay tapat na trabaho. Nag-init ang kanyang mga mata. Bakit mo ako tutulungan? Dahil nagkamali ka, ngunit kinikilala mo ang mga ito. Higit pa iyan sa kailanman nagawa ni Ricardo. Binigyan ko siya ng isang business card. Sabihin mong ako ang nagrekomenda sa iyo. Pagkatapos niyang umalis, tumayo ako sa aking bintana, nakatingin sa lungsod. 63 taong gulang, diborsyado, nagpapatakbo ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng 80 milyong peso. Masyadong matanda para maintindihan ang negosyo. Hindi, naiintindihan ko ito ng perpekto. Ang katapusan.